Isang mapagpalang gabi sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Narito na naman tayo sa ating munting sulok, handang buksan ang ating mga puso sa isang panibagong kwento na susubok sa ating pangunawa tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang mamahaling salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pa ring pulutin ang bawat piraso, ngunit hinding-hindi mo na maibabalik ang dati nitong kinis at anyo. Ngunit paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay, ang siyang walang awang dumurog dito? Samahan ninyo ako sa kwento ni Sinag, sa kanyang paglalakbay sa dilim ng kasinungalingan, upang hanapin ang liwanag ng katotohanan. 11:30 na ng gabi. Ang tanging maririnig sa malawak na sala ng kanilang mansyon sa Villa Esmeralda ay ang marahang pag-indayog ng pendulum ng lumang grandfather clock. Bawat tiktak nito ay tila isang maliit na sundalong nagmamartsa sa katahimikan. Isang paalala sa bawat segundong lumilipas na wala pa rin si Dante. Sa ibabaw ng kanilang eleganteng hapagkainan na gawa sa Nara, nakahain pa rin ang pagkaing maingat na inihanda ni Sinag. Ang paborito nitong kalderetang baka, kanin na mainit pa kanina, at isang pitsel ng malamig na tubig. Ngayon, ang lahat ay malamig na, tulad ng hangin na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana. Ito na ang pangatlong gabi sa linggong ito. Urgent meeting with a client, sabi ni Dante sa text kanina. Nauunawaan naman ni Sinag, isang magaling at respetadong abogado, ang kanyang asawa. Ang tagumpay nito ay tagumpay na rin niya. Ang pagiging abala nito ay bahagi ng sakripisyo para sa magandang buhay na tinatamasa nila ngayon. Para sa kinabukasan ng kanilang nag-iisang anak, si Biyaya. Pero hindi niya mapigilan ang kaba na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Isang uri ng kaba na pilit niyang iwinawaksi sa tuwing nararamdaman niya ito. Praning ka lang, Sinag, bulong niya sa sarili habang inaayos ang pagkakatakip sa pagkain. Mahal na mahal ka ng asawa mo. Ilang sandali pa, narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Dante sa garahe. Agad siyang napatayo, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, at sinalubong ito sa may pinto. Mahal, bati ni Sinag, handang yakapin ang asawa. Hey! Sagot ni Dante, ang boses ay pagod. Iginawad nito ang isang mabilis at halos walang pakiramdam na halik sa kanyang pisngi. Iniwasan nito ang kanyang mga mata habang tinatanggal ang sapatos. Pasensya na. Na-late ako. The meeting dragged on. Okay lang. Kumain ka na ba? Iinit ko lang ang pagkain mo. Busog na ako, mahal. Nagpa-deliver na kami sa opisina. Maliligo lang ako saglit at matutulog na. Pagod na pagod ako. Hindi na nakapagsalita si Sinag. Tumango na lang siya habang pinagmamasdan ang asawang nagmamadaling umakyat sa hagdanan. Bit-bit ang briefcase nito. May kakaiba. Ang yakap nito ay hindi kasing higpit ng dati. Ang mga mata nito ay may iniiwasan. At ang hangin, may naiwan itong isang amoy sa hangin. Isang matamis, ngunit hindi pamilyar na pabango ng isang babae. Pinulot ni Sinag ang coat at polo shirt na basta na lang iniwan ni Dante sa sandalan ng sopa. Dadalhin na sana niya ito sa laundry basket nang mas mapansin niya ang amoy. Mas matapang, mas naiiwan. Hindi ito ang pabango niya. Siya ay mahilig sa mga light floral scents. Ito ay mabigat, musk at vanilla. Nakakahilo. Dinala niya ang mga damit sa laundry room sa likod ng kanilang kusina. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng bumbilya, inisa-isa niya ang mga bulsa, isang nakasanayan na bago ilagay sa washing machine. Walang laman. Ngunit nang ilatag niya ang puting polo shirt sa ibabaw ng makina, tila may isang maliit na kulay na kumuha ng kanyang atensyon. Sa may kwelyo, kinabahan siya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka. At doon, nakita niya ito. Isang maliit,
ngunit hindi maikakailang mantsa. Isang mantsa ng kolorete, hindi basta-bastang pula. Isang kulay ng dugo, ng alak, ng kasalanan. Isang madilim na pulang kulay na hindi niya kailanman ginamit. Ang sa kanya ay laging light pink o nude. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang hinahaplos ang mantsa. Hindi ito dumi, hindi ito pagkain. Ito ay bakas ng labi ng ibang babae na katatak sa damit ng kanyang asawa. Ang lahat ng pilit niyang iwinawak na pagdududa ay biglang bumalik, parang isang malaking alon na handa siyang lunurin. Ang mga late nights, ang mga urgent meetings, ang pag-iwas ng tingin, ang pabangong hindi kanya. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa washing machine, hawak-hawak pa rin ang damit. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang tanong, sino? Bumalik siya sa kanilang silid-tulugan. Natutulog na si Dante. O nagtutulog-tulugan? Mahimbing ang paghinga nito, nakatalikod sa kanya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang damit na hawak niya. Gusto niyang humingi ng paliwanag, ngunit nanatili siyang tahimik, nakatayo sa tabi ng kama, isang estatwang nabasag ang puso. At sa katahimikang yon, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang cellphone ni Dante, nakapatong sa bedside table, ay biglang umilaw. Hindi niya sinasadya, ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa screen. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave sa contacts nito. Isang mensahe na dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Miss you. Tonight was amazing. Walang tulog. Buong magdamag na nakaupo si Sinag sa sofa sa sala, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Sa isang kamay, hawak niya ang polo shirt ni Dante na may mantsa ng kasalanan. Sa kabilang kamay, ang sarili niyang cellphone kung saan kinuhanan niya ng litrato ang mensahe sa telepono ng asawa. Paulit-ulit niyang tinititigan ang mga salita. Miss you. Tonight was amazing. Bawat letra ay tila isang punyal na humihiwa sa kanyang puso. Sino ang babaeng ito? Gaano na ito katagal? Ang gabing amazing ba na yon ang dahilan kung bakit pagod na pagod si Dante pag-uwi? Ang mga tanong ay bumabaha sa kanyang isipan, ngunit wala siyang mahanap na sagot. Tanging ang malamig na katotohanan ng ebidensya sa kanyang mga kamay. Nang mag-umaga, narinig niya ang mga yabag ni Dante pababa ng hagdanan. Agad niyang itinago ang polo shirt sa ilalim ng unan ng sofa at ibinulsa ang kanyang cellphone. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pilit nang ngumiti. Isang maskara na sanay na siyang isuot. Naabutan siya ni Dante sa kusina. Naghahanda ng kape. Good morning, mahal. Bati nito, tila ba walang nangyari? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? You look pale. Ito na. Ito na ang pagkakataon. Huminga ng malalim si Sinag. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Inilapag niya ang tasa ng kape sa harap nito. Dante, simula niya. Mahinahon ngunit may bigat. May gusto akong itanong sa'yo. Ipinakita niya ang litrato ng text message sa kanyang cellphone. Sino ang nag-text sa'yo nito kagabi? Tinitigan ni Dante ang screen at sa isang iglap, nakita ni Sinag ang bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata. Ngunit kasing bilis din itong nawala, napalitan ng isang blankong ekspresyon. Ano ang pinagsasabi mo? Tanong nito. Kunot ang noo. Bakit mo pinakikialaman ang cellphone ko? Don't you trust me? Sagutin mo na lang ang tanong ko, Dante. Sino siya? Giit ni Sinag. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Kliyente yan! Sagot ni Dante, bahagyang tumaas ang boses. Isang mayamang kliyente na nanalo sa kaso kahapon. Nagpapasalamat lang. You're making a big deal out of nothing, Sinag. Nag-iimbento ka na naman ng kwento sa isip mo. Kliyente? Anong klaseng kliyente ang magte-text sa'yo ng ganito sa alanganing oras ng gabi? At ang lipstick sa kwelyo mo, sa kliyente mo rin galing. Natigilan si Dante. Lipstick? Anong lipstick? Ngunit alam ni Sinag na nagsisinungaling ito.
Ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin, ang paraan ng paghigpit ng hawak nito sa tasa ng kape. Dante, huwag mo akong gawing tanga. Sabi ni Sinag, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Biglang ibinagsak ni Dante ang tasa sa lamesa, tumapon ang mainit na kape. Ako pa ang sinungaling ngayon. Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko para sa pamilyang ito, nagtatrabaho ako na parang kalabaw para ibigay sa inyo ni Biyaya ang lahat. Tapos ito ang isusumbat mo sa akin? Isang walang kwentang hinala? Tumayo ito at lumapit sa kanya, ang mga matay nanlilisik. Huwag mo akong simulan, Sinag. Pagod ako. Wala akong panahon para sa pagiging praning mo. Pagkatapos ay tinalikuran siya nito. Iniwang mag-isa sa kusina kasama ang basag niyang puso at ang nagkalat na kape sa sahig. Siya pa ang masama. Siya pa ang may kasalanan. Ganoon ba talaga? Napaniwala siya nito na baka nga nag-iimbento lang siya. Tanghali na nang dumating ang pinsan ni Dante na si Lino. Dala ang paboritong cake ni Sinag. Si Lino ay parang kapatid na para kay Sinag, isang mabait at tapat na tao. Kabaliktaran ng pinsan nito. Ate Sinag, kumusta? Bati nito, ngunit agad napansin ang pamumugto ng kanyang mga mata. May problema ba? Umiling lang si Sinag at ngumiti ng pilit. Sakto namang bumaba si Dante mula sa home office nito. "Oh, Lino, napadalaw ka," sabi ni Dante. Ang boses ay pilit na pinasasaya. Habang nagkukwentuhan sila, biglang tumunog ang cellphone sa mo ni Dante. Mabilis pa sa 4:00 itinago ni Dante ang screen at tumayo. "Excuse me, sagutin ko lang tong tawag," sabi nito at lumabas sa may hardin. Nagkatinginan sina Sinag at Lino. Pareho nilang napansin ang kakaibang kilos ni Dante. Nang makaalis na si Dante para sa isang biglaang pulong, naglakas loob si Lino na magsalita. "Ate, panimula nito nag-aalangan. Huwag ka sanang magagalit. Pero noong isang araw, nakita ko kasi yung sasakyan ni Kuya Dante, nakaparada sa labas ng The Azure Residences sa Makati. Akala ko ba nasa opisina siya sa Ortigas?" Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sinag. Ang The Azure Residences, isang mamahaling kondominium kung saan nakatira ang mga mayayaman at mga kabit. Ang pagdududa na pilit na ibinabaon ni Dante kaninang umaga ay muling sumibol, mas malakas, mas malinaw. Hindi siya praning. Ang nararamdaman niya ay totoo. Gabi na nang umuwi si Dante, ngunit sa pagkakataong ito, ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Sinalubong niya si Sinag sa pinto, hindi para humalik, kundi para maghatid ng isang balita. "Mahal," sabi nito, ang boses ay seryoso. "Kailangan kong umuwi sa probinsya ng Pag-asa, agad-agad." "Bakit? Anong nangyari?" tanong ni Sinag. Ang puso niya'y biglang kumabog. Hinawakan ni Dante ang kanyang mga kamay. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot. "Si Mama." Inatake sa puso. "Isinugod sa ospital. Kailangan ako doon." "Diyos ko po." Napahawak si Sinag sa kanyang bibig. "Sasama ako. Aayusin ko lang ang gamit namin ni Biyaya." "Huwag." Mabilis na sagot ni Dante. "Huwag na, mahal. Ako na lang. Ayokong mapagod ka pa. Magulo sa probinsya ngayon. Dito ka na lang. Alagaan mo si Biyaya. Tatawag na lang ako palagi. Mga 3 araw lang ako doon." May kung anong malamig na bagay ang gumapang sa likod ni Sinag. Isang kutob. Isang pakiramdam na mali. Bakit ayaw siyang isama? Pero bago pa siya makapagtanong, hinalikan na siya ni Dante sa noo. Kinuha ang nakaempake ng duffel bag sa tabi ng pinto at nagmamadaling umalis. "Mag-ingat kayo. I love you." Naiwan si Sinag na nakatayo sa may pinto. Pinapanood ang papalayong ilaw ng sasakyan ng kanyang asawa. Ang mga salitang "I love you" ay umaling-awngaw sa kanyang tainga. Mga salitang dati nagbibigay sa kanya ng init at seguridad, ngunit ngayon
ay tunog na parang isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na may amoy ng pabango ng ibang babae. Nakatayo si Sinag sa gitna ng kanilang sala, sa parehong lugar kung saan siya iniwan ni Dante. Ang nakabibinging katahimikan ng mansyon ay tila sumisigaw sa kanya. Bawat sulok ay nagpapaalala ng kasinungalingang bumabalot sa kanilang tahanan. Isinara niya ang pinto at kasabay nito ang pilit niyang pagbubulag-bulagan sa katotohanan. Inatake sa puso si Mama. Ang mga salita ni Dante ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ngunit wala itong dalang bigat ng katotohanan. May mali. Isang malakas na kutob sa kanyang dibdib ang nagsasabing hindi ito totoo. Ang pagmamadali nito, ang pagtanggi nitong isama siya, ang duffel bag na tila handa na bago pa man dumating ang balita. Lahat ay piyesa ng isang palaisipan na ayaw niyang buuin dahil natatakot siya sa mabubuong larawan. Ngunit mas natatakot siya sa habang buhay na pamumuhay sa kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Aling Nita, ang matagal ng kasambahay at tagapag-alaga ng kanyang biyanan sa probinsya ng Pag-asa. Isang pindot na lang, isang tawag lang ang magsasabi kung siya ba ay isang nagdududang asawa o isang tanga na matagal nang niloloko. Huminga siya ng malalim at pinindot ang call button. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ito. "Hello, Ma'am Sinag. Napatawag po kayo?" Masayang bati ni Aling Nita sa kabilang linya. "Aling Nita, kumusta po?" Pilit pinatatag ni Sinag ang kanyang boses. "Tumawag lang po ako para kumustahin si Mama. Nabalitaan ko po kasi ang nangyari." "Ang nangyari po?" Nagtatakang tanong ni Aling Nita. "Naku ma'am, ayos na ayos lang po si Nanay Elvira. Katunayan nga po, kasalukuyan siyang nasa palengke ngayon. Namimili ng paborito niyang tilapia. May gusto po ba kayong ipasabi?" Sa sandaling iyon, tila gumuho ang mundo ni Sinag. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang mga salita ni Aling Nita ay malinaw pa sa sikat ng araw. Nasa palengke, namimili, hindi inatake, hindi nasa ospital. Ang buong kwento ni Dante ay isang malaking kasinungalingan. "Ah, ganun po ba?" Halos pabulong na sagot ni Sinag. "Wala naman po. Masaya lang po akong marinig na okay siya. Sige po, salamat." Ibinaba niya ang tawag. Binitawan niya ang cellphone na tila napakabigat na bagay. At doon, sa gitna ng katahimikan, humagulgol siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na paghagulgol na puno ng sakit, galit at pagkadurog. Ang bawat kasinungalingan, ang lipstick, ang pabango, ang text message, at ngayon ito ay nagpatong-patong hanggang sa tuluyan siyang gumuho. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang pangalan lang ang pumasok sa isip niya. Ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya, si Lino. Nanginginig ang kamay na tinawagan niya ito. "Ate, napatawag ka?" Sagot ni Lino. Hindi makapagsalita si Sinag. Tanging ang kanyang mga hikbi ang naririnig. "Ate Sinag, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Nasaan si Kuya?" Sunod-sunod na tanong ni Lino, puno ng pag-aalala. "Wawala siya," hirap na sabi ni Sinag. "Umalis siya. Pipumunta daw ng probinsya. Inatake daw si Mama." Pero Lino, nagsinungaling siya. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita si Lino. Ang boses ay matigas at desidido. "Nasaan ka? Pupuntahan kita." Nasa bahay." "Huwag kang aalis dyan. Papunta na ako." Wala pang 30 minutos, dumating si Lino. Nadatnan siya nitong nakaupo sa sahig, ang mukha'y basang-basa ng luha. Hindi na nagtanong pa si Lino. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang balikat. "Ate, kailangan nating malaman ang totoo." Mahinahon
Ngunit matatag na, sabi nito. Hindi pwedeng habambuhay kang ganito. Kung hindi siya pumunta sa probinsya, nasaan siya? Tumingin si Sinag sa mga mata ni Lino, nakikiusap. Ayoko nang isipin, Lino. Ang sakit-sakit na. Mas masakit kung hahayaan mo siyang lokohin ka ng paulit-ulit. Giit ni Lino. Tumayo ito at inilahad ang kamay sa kanya. Tumayo ka, ate. Alam ko kung saan siya madalas pumunta. Alam ko kung saan posibleng nakatago ang The Azure Residences na yon. Susundan natin siya. Isang bagong uri ng lakas ang dumaloy kay Sinag. Ang awa sa sarili ay napalitan ng determinasyon. Tama, Isilino. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makita. Nagmamadali silang sumakay sa sasakyan ni Lino. Tahimik ang kanilang biyahe sa kahabaan ng SLEX. Bawat kilometro na kanilang tinatahak ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Habang papalayo sila sa Maynila, papalapit sila sa isang katotohanang matagal na niyang tinatakbuhan. Narating nila ang isang junction. Ang isang sign ay nakaturo sa kanan. To probinsya ng Pag-asa. Ang isa naman ay diretso. Papunta sa isang kilalang high-end coastal resort town sa Batangas. Walang pag-aalinlangan, lumiko ang sasakyan ni Dante. Hindi pa kanan, kundi diretso. Kasabay ng pagliko ng sasakyan nito ay ang tuluyang pagkadurog ng anumang natitirang pag-asa sa puso ni Sinag. Sinundan nila ito ng may distansya hanggang sa pumasok ang sasakyan ni Dante sa isang eksklusibong subdivision na may mga naglalakihang bahay bakasyunan. Huminto si Lino sa labas ng gate, sapat lang ang layo para hindi sila mapansin. At doon, sa ilalim ng nagniningning na buwan, pinanood nila ang paghinto ng sasakyan ni Dante sa harap ng isang modernong villa na may tanawin ng dagat. Bumukas ang pinto ng villa, isang anino ang lumabas. Isang babae, bata, maganda, at may mahabang buhok. Nakasuot ito ng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ngunit hindi yon ang dumurog sa puso ni Sinag. Ang dumurog sa kanya ay ang sumunod na lumabas. Isang batang lalaki, mga 3 taong gulang, na tumakbo papalapit sa sasakyan. Bumaba si Dante, ngunit hindi ito ang Dante na pagod at problemado na nakita niya kanina. Ang nangiti nito ay abot-tenga. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita sa kanya. Isang nga ngiti na parabang nakauwi na ito sa tunay niyang tahanan. Binuhat niya ang batang lalaki at inikot-ikot sa hangin. Ang tawa ng bata ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Isang tunog na parang bubog na sumugat sa pandinig ni Sinag. Papa! Papa! Masayang sigaw ng bata. Papa! Ang salitang yon ay tumama kay Sinag na parang isang malakas na sampal. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Mula sa kanilang kinatatayuan, kitang-kita niya ang lahat. Ang paghalik ni Dante sa noo ng bata, ang pag-akbay niya sa babae, at ang sabay-sabay nilang pagpasok sa loob ng villa na tila isang perpektong pamilya, isang pamilyang hindi siya kabilang. Ate! Bulong ni Lino. Ang boses ay puno ng awa at galit. Ngunit hindi na naririnig ni Sinag ang anumang ingay sa paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang eksena sa harap niya, paulit-ulit na ipinapalabas sa kanyang isipan. Ang asawa niya, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ay may ibang pamilya. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng pag-unawa, ang lahat ng pagmamahal, lahat ay walang halaga. Isang hindi mapigilang puwersa ang nagtulak sa kanya. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Ate, saan ka pupunta? Gulat na tanong ni Lino. Kailangan kong malaman, sabi ni Sinag. Ang boses ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Kailangan kong marinig mula sa kanya. Wag, ate. Mag-isip ka muna. Baka kung ano lang ang mangyari. Pagpigil ni Lino. Ngunit hindi na nagpapigil si Sinag. Naglakad siya papalapit sa gate ng subdibisyon. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Bawat paghinga ay masakit.
Ang isip niya'y blangko. Ang tanging nagtutulak sa kanya ay ang pangangailangang harapin ang katotohanang nasa harap niya. Nang makalapit siya sa gate, natanaw niya sila sa loob ng villa. Bukas ang malaking glass window ng sala. Nakaupo si Dante sa sofa, kalungang bata, habang sinusubuan siya ng babae ng prutas. Mukha silang masaya. Payapa, isang larawan ng perpektong kaligayahan. At doon, sa gitna ng dilim, sa labas ng kanilang mundo, gumuho si Sinag. Hindi siya sumugod, hindi siya sumigaw. Napaluhod na lang siya sa damuhan, ang mga luhay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi. Nawala na siyang maramdamang galit. Tanging ang pagkadurog, ang pagkaubos. Nilapitan siya ni Lino at marahang inalalayan patayo. Isinakay siyang muli sa kotse. Walang nagsalita sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang hikbi ni Sinag. Habang paalis sila sa lugar na yon, isang pangako ang binuo ni Sinag sa kanyang sarili. Ang mga luhang ito, ang sakit na ito, hindi ito mananatiling walang kabuluhan. Ang babaeng napaluhod sa gabing iyon ay hindi na ang parehong babae na babangon kinabukasan. Ang pagtataksil ni Dante ay hindi lang sumira sa kanilang pamilya. Ginigising nito ang isang natutulog na lakas sa loob ni Sinag. Isang lakas na kahit siya ay hindi alam na taglay ni. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang mahabang prosesyon ng katahimikan. Nakasandal ang noo ni Sinag sa malamig na salamin ng bintana ng kotse, ngunit wala siyang nararamdaman, kundi ang lamig na unti-unting kumakalat sa kanyang kaluluwa. Manhid ang kanyang buong katawan. Ang tanging nakikita niya, kahit nakapikit, ay ang larawan ng masayang pamilya sa loob ng villa. Isang larawang brutal na sumira sa lahat ng pinaniniwalaan niya sa loob ng 10 taon. Si Lino ay hindi nagsasalita. Iginagalang ang kanyang pagdadalamhati. Ngunit sa bawat kilometrong lumilipas, isang nag-aalab na apoy ang nagsimulang pumalit sa panlalamig sa puso ni Sinag. Hindi ito maaari. Hindi pwedeng matapos ng ganito. Ang kanyang sakit ay unti-unting nagiging puot. Bumalik tayo, mahinang sabi ni Sinag. Ang boses ay basag, ngunit may kakaibang bigat at paninindigan. Nagulat si Lino at bahagyang napapreno. Ano ate? Bakit? Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Kailangan ko ng pruweba, Lino, sabi ni Sinag, umupo ng tuwid. Ang mga luha ay tuyo na sa kanyang pisngi, napalitan ng isang matigas na determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi ako pwedeng umuwi na parang asong talunan. Kailangan ko ng ebidensya, isang litrato, isang video, kahit ano. Para kapag hinarap ko siya, hindi niya ako matatawag na praning. Hindi niya ako pwedeng pagsinungalingan ulit. Nag-aalangan si Lino, ngunit nang makita niya ang galit at paninindigan sa mga mata ni Sinag, isang apoy na ngayon lang niya nakita. Wala itong nagawa, kundi ang sundin ang hiling nito. Maingat niyang ibinalik ang sasakyan na parang bumabalik sila sa isang bangungot, handang harapin ang pinakamasahol na katotohanan. Muli, huminto sila sa isang madilim na bahagi ng kalsada, sa labas lamang ng subdibisyon. Sa pagkakataong ito, bumaba sila. Dahan-dahan, na parang mga anino. Naglakad sila sa gilid ng matataas na pader, naghahanap ng lugar kung saan hindi sila makikita. Nakakita sila ng isang malaking bougainvillea bush na gumagapang sa pader, sapat na malaki upang pagtaguan nilang dalawa, na may direktang tanaw sa sala at terrace ng villa. Mula sa kanilang pinagtataguan, mas malinaw na ngayon ang lahat. Nakaupo si Dante sa terrace, nakatingin sa dagat. Lumabas ang babae na may dalang 2 kopita ng alak. Inabutan niya si Dante. Mahalina. Narinig ni Sinag na tawag ni Dante sa babae. Ang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang pandinig. Mahalina.
kaakit-akit. Isang pangalang nababagay sa babaeng umakit sa kanyang asawa at sumira sa kanyang buhay. Umupo si Mahalina sa kandungan ni Dante. Hinalikan siya nito. Isang halik na puno ng paglalambing at pananabik. At si Dante, tinugon nito ang halik na yon nang walang pag-aalinlangan. Ang isang kamay ay nasa baywang ng babae habang ang isa ay nilalaro ang buhok nito. Ikinuyom ni Sinag ang kanyang mga kamao. Ang kuko niya'y bumaon sa kanyang palad. Ang sakit ay nagsisilbing paalala na totoo ang lahat ng ito. Papa! Look! Lumabas ang batang lalaki mula sa loob. Bit-bit ang isang laruan. Isang remote-controlled na race car, kulay pula, magara, at kumikinang ang mga ilaw nito. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Sinag. Kilalang-kilala niya ang laruang yon. Iyon ang eksaktong laruan na halos isang buwan nang hinihiling ni Biyaya. Iyon ang laruang tinuro nito sa bintana ng isang toy store sa mall. Ang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Ngunit sinabi ni Dante kay Biyaya na masyado pang bata para sa ganoong laruan at hindi praktikal. Sa halip ay binilhan ito ng isang librong pangkulay. Ngayon, ang laruang yon ay hawak-hawak ng ibang bata. Ang bunga ng pagtataksil ni Dante na masayang tinawag siyang Papa. Wow! Ang galing naman ng baby boy ni Papa, masayang sabi ni Dante habang ginugulo ang buhok ng bata. Ingatan mo yan ha? Birthday mo pa lang yan next month. Binili na ni Mama Mahalina. Nang marinig iyon ni Sinag, umapaw ang matinding galit sa kanyang buong pagkatao. Hindi lang siya ang ninakawan ni Dante ng asawa. Ninanakawan din nito ang kanyang anak ng ama. Ninanakawan nito si Biyaya ng mga simpleng kaligayahan at mga pangarap para ibigay sa iba. Sa ikalawang pamilya niya, ang kanyang Biyaya na naghihintay ng kanyang ama sa bahay ay pinagkaitan ng pagmamahal na ito. Isang hindi mapigilang puwersa ang nagtulak sa kanya. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang hilahin ang buhok ng babae at sampalin si Dante sa harap ng bata. Iparamdam sa kanya ang sakit na dinaramdam niya. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ate, saan ka pupunta? Gulat na bulong ni Lino, mabilis na hinawakan ang kanyang braso upang pigilan siya. Huwag, ate. Hindi ito ang oras para magpa-emosyon. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Hindi lang galit. Kailangan mong maging matalino. Ipinikit ni Sinag ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim. Pilit na pinapakalma ang rumaragasang galit. Tama si Lino. Hindi ito oras para sa emosyon. Oras ito para sa diskarte. Oras ito para sa hustisya. Kinuha niya ang cellphone ni Lino na may mas magandang kamera. Itinaas niya ito. Nanginginig ang kamay. At kinuhanan ng litrato ang eksena. Si Dante, si Mahalina, at ang bata. Masayang magkasama. Kinuhanan niya rin ng video ang kanilang paglalambingan, ang matatamis na salita. Sa gitna ng kanyang pagkuha ng video, biglang tumunog ang cellphone ni Dante. Nakita ni Sinag na sumagot ito. Ang muka ay naging seryoso. Bahagyang lumayo si Dante kay Mahalina at marahang nagsalita. Oo, Hukom Augusto. Narinig ni Sinag na sabi ni Dante sa kabilang linya. Ang boses nito ay pilit na pinabababa. Ngunit sapat pa rin para marinig niya mula sa kanyang pinagtataguan. Nandito pa rin kami, handa na ang lahat. Napakunot ang noo ni Sinag. Hukom Augusto, bakit tinatawag ni Dante ang kanyang biyenan na Hukom? Sino ang Hukom Augusto na ito? At bakit may lahat na handa? Huwag po kayong mag-alala, Hukom. Patuloy ni Dante, na ngayon ay nakatalikod na kay Mahalina at sa bata. Ang bobong iyon, ang ibig kong sabihin, si Sinag ay walang kamalay-malay. Pinapirmahan ko na siya ng lahat ng papeles. Akala niya para sa negosyo namin. Parang pinutol ang hininga ni Sinag. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Papeles? Anong papeles? Naalala niya ang mga papel na ipinapirma ni Dante
Sa kanya ilang linggo na ang nakakaraan, mga papeles daw para sa bagong investment ng law firm. Pinagkatiwalaan niya ito ng buong buo. Hindi man lang niya binasa ng maayos tungkol sa pamana niya. Patuloy ni Dante, ang boses ay may bahid ng pagmamataas. Ang huling lupa na ipinamana ng kanyang mga magulang ang pinakamahalaga. Hindi niya alam, hukom, na sa loob ng isang linggo, maililipat na yon sa pangalan ng kumpanya natin. Ang Del Sol Estate, magiging atin na. Ang cellphone ni Lino ay halos mahulog sa kamay ni Sinag. Ang buong mundo niya ay umikot. Hindi lang pagtataksil sa pag-ibig, hindi lang isang ikalawang pamilya, isang malaking sabuatan, isang nakakapanindig balahibong panlilinlang. Ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak, ay sistemang niloloko siya. Hindi lang para sa ibang babae, kundi para sa pera, para sa mana niya. Ang lahat ng pag-aari niya, ang mantsa ng lipstick, ang pabango, ang mensahe, ang pekeng sakit ng biyenan, ang ikalawang pamilya, at ngayon, ang pagnanakaw ng kanyang yaman. Ang pagkadurog ng puso ay napalitan ng isang malamig na galit na hindi pa niya kailanman naramdaman. Ito ay hindi na tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagnanakaw. Tungkol sa kapahamakan ng kanyang anak. Ang kanyang biyaya. Kung maibebenta ang lahat ng mana niya, saan sila pupunta? Paano sila mabubuhay? Naisip niya ang lahat ng mga pangarap niya para sa kanyang anak. Ang kinabukasan na pilit niyang pinagtrabahuan at iningatan kasama si Dante. Ngayon, lahat ng yon ay nasa panganib dahil sa kasakiman ng kanyang asawa at ng kasabwat ni nitong hukom. Don't worry, hukom. Walang kamalay-malay ang asawa ko. Pahuling sabi ni Dante. Sabay tawa. Isang linggo na lang at magiging atin na ang lahat. Ang Malacanang Palace, ibig kong sabihin, ang Villa Esmeralda ay hindi pa rin niya alam. Nagtakip ng bibig si Sinag upang pigilan ang isang malakas na sigaw na gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ay parang sinasakal siya. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig. Hindi siya isang biktima ng pagtataksil lang. Siya ay biktima ng isang napakalaking panloloko. Hinila siya ni Lino palayo sa bush. Ang kanyang muka ay kasing putla ng kay Sinag. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang lahat. Ate, kailangan na nating umalis. Bulong ni Lino, halos hindi marinig. Kailangan nating iproseso yan. Masyado nang delikado. Ngunit hindi na marinig ni Sinag ang sinasabi ni Lino. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa direksyon ng villa, kung saan masayang nagtatawanan sina Dante, Mahalina at ang bata. Para kay Sinag, ang tawa na yon ay parang isang patalim na tumatarak sa kanya. Ang kanyang puso ay hindi lamang durog. Ito ay gumuho at mula sa mga durog na piraso, isang bagong apoy ang nagsisimulang umusbong. Isang apoy ng galit, ng paghihiganti, at ng determinasyon na ipaglaban ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Gabi pa rin nang makabalik kami ni Ate Sinag sa Villa Esmeralda. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat pa sa mga salitang hindi nabigkas. Si Ate Sinag nakatulala lang sa bintana, tila nawawala sa sarili. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay at alam kong mas malalim ang sugat na inukit ni Kuya Dante kaysa sa inaakala namin. Nang ihatid ko siya sa pinto, hindi niya ako tinitigan sa mata. Salamat, Lino. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig, halos pabulong. Ang boses niya ay basag at ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Tila pasan ang buong mundo. Ngunit hindi ko siya maaring iwan ng basta na lang. Ang narinig namin kanina, hindi lang ito simpleng panggagago ni Kuya Dante. Ito ay isang malaking sabuatan. Ang Hukom Augusto na binanggit niya, na alam kong ama ni Mahalina, ay tiyak na hindi lang basta hukom. Ito ay isang hukom na may kapangyarihan. Hindi ako makatulog.
Ang bawat salita ni Kuya Dante sa telepono ay umuulit-ulit sa aking isipan. Ang bobong iyon. Ang ibig kong sabihin, si Sinag ay walang kamalay-malay. Pinapirmahan ko na siya ng lahat ng papeles. Ang Del Sol Estate magiging atin na. Hindi ito pwede. Matagal na akong may hinala sa pinsan kong si Dante. Kilala ko ang pagiging ambisyoso niya, ang pagiging materyoso niya. Ngunit hindi ko inakala na kayang-kaya niyang gawin ito sa sarili niyang asawa, sa ina ng kanyang anak. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa Montenegro and Rosas Law Firm. Dito ako nag-intern noon at pamilyar ako sa mga pasikot-sikot ng opisina, lalo na sa records section. Alam kong hindi ako dapat naroon, ngunit kailangan kong gawin ito para kay Ate Sinag. Nagkunwari akong naghahanap ng lumang reference material para sa isang fictional case. Sa ilalim ng matatalim na tingin ng head librarian, nagawa kong makahanap ng paraan upang makapasok sa restricted archives. Nandoon ang mga lumang kaso at property documents ng mga high-profile clients. May kutob ako na doon ko makikita ang ebidensya. Dahan-dahan, binuksan ko ang isang cabinet na may nakasulat na Del Sol Properties. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ang mga papeles at doon nakita ko ang deeds of sale, ang special power of attorney, ang mga dokumentong naglilipat ng pag-aari ng Del Sol Estate, ang ancestral land na ipinamana kay Ate Sinag sa isang kumpanya na tinatawag na Golden Horizon Holdings at ang pinakamasakit sa lahat, ang lagda ni Sinag. Ngunit may mali. Kilala ko ang lagda ni Ate Sinag. Hindi ito ang sulat kamay niya. Mas matalim, mas pahilis. Ito ay isang pekeng lagda. Malamang ay ginaya ni Kuya Dante. Binuklat ko pa ang mga papeles. Ang Golden Horizon Holdings. Sino ang may-ari nito? Sa ilalim ng listahan ng mga opisyal, bumungad ang pangalan. Augusto Roses. At ang isa pa, Mahalina Roses. Napakasakit ng aking sikmura. Ang ama at anak, isang malaking network ng panloloko. Gumagamit si Kuya Dante ng kanyang posisyon bilang abogado upang itago ang kanyang mga ilegal na gawain. Gumagamit ang hukom ng kanyang kapangyarihan upang manghuthot. Mabilis akong kumuha ng litrato ng bawat mahalagang dokumento gamit ang aking cellphone. Ang mga ebidensya ng paglilipat ng ari-arian, ang pekeng lagda, at ang mga pangalan ng mga sangkot. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil sa kasal. Ito ay isang kaso ng pandaraya, pagnanakaw, at posibleng money laundering. Pagkalabas ko ng opisina, ang aking puso ay bumubulusok sa kaba, ngunit may haluuring galit. Paano na kaya ng mga taong ito na gawin ang ganitong klaseng kasamaan? Dumiretso ako sa bahay ni Ate Sinag. Nadatnan ko siyang nakaupo sa kusina, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ate, tawag ko. Nagulat siya. Lino, anong ginagawa mo dito? Umupo ako sa tapat niya at inilapag ang aking cellphone sa mesa. Ate, kailangan mong makita ito. Ipinakita ko sa kanya ang mga litrato ng mga dokumento, ang deeds of sale, ang pekeng lagda, ang mga pangalan ng Roses, nagbasa si Sinag, at sa bawat larawan na kanyang tinitigan, ang kanyang muka ay unti-unting napuno ng shock at galit nang makita niya ang pangalan ng Del Sol Estate na nailipat sa Golden Horizon Holdings. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Hindi ito totoo. Bulong niya, umiiling. Hindi niya magagawa ito, Mong. Hindi pwedeng ganoon. Ang lupa ng mga magulang ko. Totoo, ate. Maring sabi ko. Hindi lang siya ng babae. Plano niyang nakawin ang lahat ng ari-arian mo. Lahat ng mana mo sa mga magulang mo. Kasabwat niya ang hukom Augusto Roses at si Mahalina. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag. Lumayo siya sa mesa. Tumayo siya. Tila nawawalan ng balanse. Kaya pala niya ako pinapirma ng mga papeles noon. Ang kanyang boses ay tila galing sa malalim na balon ng kawalan. Sinabi niyang para sa negosyo namin,
na walang dapat ikabahala. Pinagkatiwalaan ko siya. Ate, may mas masama pa. Sabi ko, huminga ng malalim. Nag-check ako sa bank account ninyo kanina sa online banking. Wala na kayong pera, ate. Walang laman ang joint account. Malamang, inilipat na rin niya ang lahat. Ang mga salitang yon ay parang malaking bato na bumagsak kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa got. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Wala kaming pera. Bulong niya, halos hindi marinig. Paano si Biyaya? Paano ang kinabukasan namin? Ang dating Sinag na umiiyak sa sakit ay naglaho. Ngayon, ang nakita ko sa kanyang mga mata ay isang uri ng apoy. Apoy ng matinding galit, puot, at isang bagong tatag. Ito na ang puntong wala na siyang pwedeng mawala. Wala. Kayo. Pera. Ulit niya. Bawat salita ay may diin. Wala na akong asawa. Wala na akong pamilya. At ngayon, wala na akong pera. Pwes, hindi ito matatapos dito, Lino. Hindi ako papayag na ang anak ko ang magdusa dahil sa kasakiman niya. Malamig ang gabi at mas malamig pa ang pakiramdam sa Villa Esmeralda. Dumating si Dante kinagabihan, dala ang isang kahon ng mamahaling pizza at isang laruang robot para kay Biyaya. Nagkunwari itong masaya, tila walang nangyari. Ang pag-aalala niya sa kanyang ina sa probinsya ay parang bulan na naglaho. Pinilit ni Sinag ng ngumiti, isang ngiting nagkukubli ng rumaragasang bagyo sa kanyang kalooban. Sa mesa, habang kumakain si Biyaya ng masaya, nakaupo si Sinag at pinagmamasdan si Dante. Ang bawat kilos nito, ang bawat salita, ay tila isang nakakasuklam na palabas. Paano niya nagawang pagtiwalaan ang isang lalaking ganito? Paano niya nagawang ibigay ang kanyang buong buhay sa isang manloloko? Mahal, ayos ka lang? Tanong ni Dante, napansin ang pananahimik niya. Parang wala ka sa sarili. Pagod lang ako, Dante. Sagot ni Sinag, pilit na pinatatag ang boses. Maraming nangyari dito habang wala ka. Isang saglit, may nakita siyang bahagyang pag-aalala sa mga mata ni Dante, ngunit mabilis din itong napalitan ng kawalang bahala. Kailangan mong magpahinga. Alam kong mahirap mag-isa. Ang kasinungalingan ay lumabas sa bibig niya ng napakadali, na parang isang natural na bahagi ng kanyang pagkatao. Nandidiri si Sinag sa kanyang sarili dahil minsan ay pinaniwalaan niya ito. Matapos kumain, pinaligo ni Sinag si Biyaya. Habang hinuhugasan niya ang buhok ng anak, pilit siyang ngumiti. Nagkukunwaring normal ang lahat. Ngunit sa tuwing tumitingin siya sa inosenteng mukha ni Biyaya, ang sakit ay lalong nag-iibayo. Ang anak niyang ito, ang tanging dahilan niya para mabuhay, ang anak niyang ito na ninakawan na ng ama, ay malapit nang mawalan din ng tirahan at kinabukasan dahil sa kasakiman ni Dante. Nang makatulog na si Biyaya, pumasok si Sinag sa master's bathroom. Isinara niya ang pinto at binuksan ang shower. Hinayaang umalingaw-ngaw ang tunog ng bumubuhos na tubig sa loob ng banyo. Pagkatapos, doon, sa ilalim ng malamig na agos ng tubig, humagulgol siya. Hindi ito isang malalim na hikbi. Ito ay isang bulong ng sakit, isang paglabas ng lahat ng pighati na pilit niyang kinikimkim. Ang bawat luha ay tila isang malaking bato na bumabagsak sa kanyang dibdib. Dinudurog ang anumang natitirang piraso ng kanyang puso. Ang tunog ng shower ang nagkubli sa kanyang pag-iyak. Isang pader laban sa katotohanang baka marinig siya ni Dante. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na hinahanap ang init sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang sakit ay pisikal na. Parang may pumipiga sa kanyang puso. Ang tanong ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Bakit? Bakit niya nagawa ito sa akin? Bakit niya ito ginawa sa aming pamilya? Narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Mama, agad na pinunasan ni Sinag ang kanyang mga luha.
Inayos niya ang kanyang sarili. Lumabas siya mula sa banyo, pilit na ngumingiti. Nadatnan niya si Biyaya na nakatayo sa labas, yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-aalala. "Bakit ka umiiyak, Mama?" tanong ni Biyaya. Ang boses ay mahina. Nagulat si Sinag. Akala niya hindi siya narinig ng anak. "Hindi, anak. Wala to. Napuwing lang si Mama." Ngunit umiling si Biyaya. "Hindi, Mama. Narinig kita. Umiiyak ka." Lumapit ito kay Sinag at hinawakan ng kanyang kamay. "Narinig ko rin si Papa kanina." Nanlaki ang mga mata ni Sinag. "Ano ang narinig mo, anak?" "Narinig ko si Papa. May kausap sa telepono. Sabi niya, hindi na babalik sa atin ang lupa. Tapos, walang kwenta si Mama." Parang may humampas sa ulo ni Sinag. Ang mga salitang iyon ay mas matalim pa sa anumang hiwa. Hindi lang siya ang pinahihirapan ni Dante. Narinig din ng kanyang anak ang mga kasinungalingan at paghamak nito. Niyakap ni Sinag ng mahigpit si Biyaya. Ang init ng katawan ng kanyang anak, ang tanging bagay na nagpaparamdam sa kanya ng totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. "Anak?" Pilit na sabi ni Sinag, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat sa isang musmos. Tumingala si Biyaya. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa na hindi nababagay sa kanyang edad. "Mama, huwag kang mag-alala. Magiging okay tayo. Ako ang magpoprotekta sa'yo. Hindi ko hahayaang saktan ka ni Papa." Ang mga salitang yon ay tila isang himala. Sa halip na lumabas ang awa sa sarili ni Sinag, isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang anak. Ang inosenteng anak niyang ito na nagbibigay sa kanya ng tapang. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi niya pwedeng pabayaan si Biyaya. Niyakap niya muli ang anak ng mahigpit, mas mahigpit pa sa dati. "Salamat, anak. Mahal na mahal ka ni Mama." Nang gabing iyon, kahit puno ng sakit, natulog si Sinag na may bagong pag-asa. Ang kanyang anak ang kanyang inspirasyon. Ang kanyang anak ang kanyang dahilan. Kinabukasan, isang formal na imbitasyon ang dumating sa Villa Esmeralda. Isang gilded card na may eleganteng kaligrapya. Huling paalala. Malugod na imbitasyon sa ika-60 kaarawan ng kagalang-galang na hukom, Augusto Roches. Nakatatak doon ang petsa at ang lugar. Isang eksklusibong ballroom sa isang Petit Star Hotel. Nakita rin ni Sinag ang pangalan ni Dante sa ilalim, kasama ang kanyang pangalan bilang Mr. and Mrs. Dante Montenegro. Dante, ang kanyang asawa, ang kasabwat ng Hukom Roches, ang ama ni Biyaya. Inilapag ni Sinag ang imbitasyon sa lamesa. Nagpakita si Dante mula sa likod niya, nakangiti. Dumating na pala ang imbitasyon," sabi nito. "Kailangan nating pumunta, mahal. Napakahalaga ng Hukom Roches sa aking karera. Kailangan nating ipakita ang ating suporta. Kailangan nating panatilihin ang fasad." Tumingin si Sinag sa imbitasyon at pagkatapos ay sa mukha ni Dante. Ang fasad na binabanggit niya. Ang fasad na pilit niyang pinangangalagaan. Ngunit hindi na ngayon. Ngayon, ang fasad na yon ay guguho. Ang ginintuang imbitasyon sa ika-60 kaarawan ng hukom, Augusto Roches, ay nakalatag sa hapagkainan, isang paalala sa naghihintay na labanan. Sa mata ni Sinag, hindi na ito simpleng imbitasyon. Ito ang kanyang entablado, ang kanyang pagkakataon. Matapos sabihin ni Biyaya ang mga narinig nito kay Dante, isang lamig ang gumapang sa puso ni Sinag. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kanyang anak. Ang kapangyarihan ng isang inang gustong protektahan ang kanyang supling ang nagtulak sa kanya upang maging matapang. Kinabukasan, maaga akong lumabas ng bahay bago pa man magising si Dante. Sinalubong ko si Lino sa isang coffee shop malapit sa aming subdivision.
Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit ang akin ay desidido. Ate, sigurado ka ba dito? Tanong ni Lino, habang inilalabas ang kanyang laptop at ang hard drive. Delikado ito. Hindi lang si Kuya Dante ang kalaban natin. Ang Hukom Roses ay makapangyarihan. Mas delikado kung hahayaan ko silang nakawin ng lahat mula sa akin at kay Biyaya. Lino, mariing sagot ni Sinag. Tama ka. Makapangyarihan sila. Kaya kailangan nating gamitin ang mismong kapangyarihan at pagmamayabang nila laban sa kanila. Ikinuwento ko kay Lino ang ideya ko. Ang kaarawan ng Hukom Augusto Roses. Isang selebrasyon kung saan naroroon ang lahat ng maimpluwensyang tao sa lipunan. Isang perpektong pagkakataon para ibulgar ang kanilang kasinungalingan at panloloko. Kailangan ko ng lahat ng ebidensya na nakita mo. Utos ko kay Lino. Ang mga litrato ni Dante at Mahalina, ang video sa villa at lalong-lalo na ang mga kopya ng mga dokumento tungkol sa Del Sol Estate at ang pekeng lagda. Ilagay mo sa isang USB drive. Mabilis na kumilos si Lino. Habang nagkakape kami, kinopya niya ang lahat ng files sa isang maliit na USB drive. Nakita ko ang mga litrato. Si Dante na nakayakap kay Mahalina. Si Dante na karga ang anak nila. Ang mga litrato ng deeds of sale ng pekeng lagda. Bawat ebidensya ay isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Ngunit sa bawat hiwa, lalo siyang tumatatag. Ate, paano mo ito gagawin? Tanong ni Lino. Paano mo ito ipapakita sa lahat? Mag-iisip ako ng paraan, sabi ko. Pero kailangan natin ng tao sa loob. Alam mo ba kung sinong pwedeng makatulong sa atin na magkaroon ng access sa sound system o projector sa event? Nag-isip si Lino. May kaibigan ako na audio technician sa hotel kung saan gaganapin ang event. Si Mang Tonyo, matagal na siyang nagtatrabaho doon. Marunong siyang magtago ng sekreto. Sige, kausapin mo siya, sabi ko. Kailangan natin ang kanyang tulong. Pagkatapos ng aming pulong, dumiretso ako sa isang mamahaling butik sa Makati. Dati, ang mga damit ko ay laging pinipili ni Dante. Mga pastel colors, elegant at conservative. Ngayon, iba na. Kailangan kong ipakita sa kanila na hindi na ako ang dating Sinag. Naglakad ako sa racks ng damit hanggang sa mahagip ng aking mata ang isang kulay. Pula. Isang matingkad. Nagniningas na pulang gown. Hindi ito ang karaniwang pipiliin ko. Ngunit nang isukat ko ito, parang isang baluti na nagbigay sa akin ng lakas. Ang kulay pula ay kulay ng pag-ibig. Oo. Ngunit ito rin ay kulay ng galit, ng panganib, ng digmaan. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang dating Sinag ay naglaho, napalitan ng isang babaeng matapang at handang lumaban. Hindi ito isang damit. Ito ay isang pahayag. Nang gabing iyon, habang naghahanda kami para umalis patungo sa birthday party, tahimik ang aming silid. Nagsusuot ako ng perlas. Ang mga perlas na bigay sa akin ng aking ina. Ang tanging tunay na mana na nanatili sa akin. Dumating si Dante, nakasuot ng isang mamahaling tuksido na akala mo ay isang perpektong Ginoo. Tumingin ito sa akin at sa isang iglap, nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata nang makita niya ang aking pulang gown. Anong sinusuot mo? Tanong nito. Ang boses ay may bahid ng pagkadismaya. Masyadong matingkad. Hindi bagay sa isang respetadong asawa ng abogado. Akala ko ba pipili ka ng something more appropriate? Ngunit hindi na ako nagpahayag ng galit. Sa halip, ngumiti ako, isang matamis ngunit may bahid ng pait ng ngiti. Mahal, hindi ba't sabi mo, kailangan nating ipakita ang fasad? Iginawi ko ang aking kamay, tinitigan ang sarili sa salamin. Ngayong gabi, ipapakita ko sa lahat kung sino talaga tayo. Kumunot ang noo ni Dante. May hinala sa kanyang mga mata. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sabi ko,
Lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kurbata. Ngayong gabi ay magiging isang gabing hinding-hindi nating malilimutan. Isang gabing amazing. Isang pamilyar na parirala. Isang pariralang matalim na tumama sa kanya. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa pagkalito tungo sa bahagyang pagkabalisa. Binitawan ko ang kanyang kurbata at kinuha ang aking clutch bag. Sa loob nito, ligtas na nakatago ang USB drive. Tara na mahal, sabi ko, at nauna nang lumabas ng silid. Nakasunod si Dante. Habang pababa kami ng hagdan, bigla itong huminto. Sandali, humarap ako. Ano yon mahal? Ang bag mo, sabi nito. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng hinala. Masyadong maliit para magdala ng kung ano. Ipakita mo nga sa akin. Baka may dala kang kung ano-anong kapipelan. Nanigas ang buong katawan ni Sinag. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Nahuli na ba siya? Ang bag mo, sabi ni Dante. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng hinala. Masyadong maliit para magdala ng kung ano. Ipakita mo nga sa akin. Baka may dala kang kung ano-anong kapipelan. Nanigas ang buong katawan ni Sinag. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Halos marinig niya ang lakas nito sa kanyang tenga. Ang USB drive ay nasa loob ng kanyang clutch bag, nakatago sa isang maliit na bulsa. Kung makikita ito ni Dante, tapos ang lahat, pilit siyang ngumiti. Isang ngiti na halos hindi na niya kayang isustain. Dante, ano bang sinasabi mo? Anong kapipelan? Ito lang ang bag ko. Para lang sa lipstick at cellphone. Ikaw talaga, ang praning mo. Inilapit niya ang clutch bag sa kanya. Ngunit hindi niya ito ibinigay. Hindi naman siguro ganun kaimportante ang mga kapipelan na sinasabi mo kaysa sa kaarawan ng hukom Roses, di ba? May pag-aalinlangan sa mukha ni Dante. Hinawakan niya ang clutch bag, tinitigan ang disenyo nito. Mayroong maliit na chain na nakapalibot dito at ang bulsa kung saan nakatago ang USB ay nasa ilalim ng lining. Hindi ito madaling makita. Baka naman may tinatago ka sa akin, mahal, sabi nito. Ang boses ay seryoso, ngunit may bahid ng pagbabanta. Hinarap siya ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pilit na pagkabigla at inis. Dante, kung may tinatago ako, bakit ko pa isasama sa birthday ng kliyente mo? Tara na. Ayokong malate tayo at baka mapahiya ka pa sa hukom. Sa wakas, ibinalik ni Dante ang clutch bag. Tinitigan niya si Sinag ng matagal. Tila sinusuri ang bawat ekspresyon nito, bawat kilos. Pagkatapos, bumuntong hininga ito at tumango. Fine. Pero kung may gagawin kang ikapapahiya natin, malilintikan ka sa akin. Hindi na sumagot si Sinag. Tinalikuran niya ito at naglakad patungo sa sasakyan. Ang kanyang puso ay bumabalik sa normal na ritmo. Ngunit ang kanyang isip ay rumaragasang nagpaplano. Nang makarating sila sa Grand Ballroom ng Okan Hotel, bumungad sa kanila ang isang engranding selebrasyon. Mga mamahaling dekorasyon, kumikinang na chandelier, at mga piling tao sa lipunan. Mga politiko, negosyante, at syempre, mga abogado at hukom. Ang lahat ay naroroon upang bigyan ng parangal ang hukom Augusto Roses. Naglakad si Sinag sa tabi ni Dante. Ang kanyang pulang gown ay nagpapakinang sa kanya sa gitna ng karamihan. Narinig niya ang mga bulungan, ang mga papuri. Ngunit alam niya na ang lahat ng iyon ay balat kayo lamang. Sa isang sulok ng ballroom, nakita niya si Mahalina, nakasuot ng isang kulay ginto na gown na nagpapanggap na isang bisita. Nagpapalitan sila ng sulyap ni Dante, puno ng lihim na pag-unawa. Nandidiri si Sinag, ang kapal ng kanilang mga mukha. Habang nagpapakilala si Dante sa kanyang mga kasamahan at kliyente, dahan-dahang lumayo si Sinag. Hinanap niya si Mang Tonyo, ang kaibigan ni Lino na audio technician. Nakita niya ito sa control booth sa likod ng ballroom. Nagpalitan sila ng sulyap ni Mang Tonyo. Tumango ito, senyales na handa na ang lahat.
Bumalik si Sinag sa kanyang upuan, nagpapanggap na umiinom ng alak. Nakita niya ang Hukom Augusto Roses na kasalukuyang nagbibigay ng kanyang pasasalamat sa mga bisita. Nakangiti ito, ang muka ay puno ng pagmamayabang. Nagsasalita ito tungkol sa integrity ng hustisya, tungkol sa halaga ng pamilya, at serbisyo sa bayan. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Sinag. Ang hukom na ito, nakasabwat sa pagnanakaw ng kanyang yaman, ay nagbibigay ng mga sermon tungkol sa moralidad. Ang kanyang asawa, na nasa tabi ni Mahalina, ay nakikinig ng mabuti. Tila isang tapat na alagad ng batas. Isang mapait na ngangiti ang sumilay sa labi ni Sinag. Ang palabas na ito ay kailangan ng matapos. Nang matapos ang hukom sa kanyang talumpati, bumalik ito sa kanyang upuan, kasama si Dante at Mahalina. May ilang sandali ng katahimikan. Ito na, ang kanyang oras. Dahan-dahan, tumayo si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Dante, na nakatingin din sa kanya ngayon. Nagtataka. Naglakad siya patungo sa stage. Nang makalapit ako sa may mic, kinuha ko ito. Ang tunog ng aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, kaya lahat ng atensyon ay nasa akin. Magandang gabi po sa inyong lahat, sabi ko. Ang boses ay matatag at malinaw. Bago po tayo magpatuloy sa pagdiriwang, meron po akong isang maliit na regalo. Isang paalala na marahil ay nakalimutan ng iilan. Kumunot ang noo ng Hukom Roses. Si Dante ay nanigas sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabigla. Sabi nila, patuloy ni Sinag, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Dante. Ang pinakamagandang regalo ay ang katotohanan. At ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo ang katotohanan tungkol sa ating Hukom Augusto Roses at sa kanyang kagalang-galang na manugang, si Dante Montenegro. Bago pa man makakilos ang sinuman o makapagtanong ang hukom, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Naging madilim ang buong paligid. Isang hiyawan ng pagkabigla ang umalingaw-ngaw. At sa gitna ng dilim na yon, isang malaking screen sa likod ng stage ang biglang umilaw at nagsimulang umandar ang isang video. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa Grand Ballroom. Ang dilim ay naging isang pader na bumalot sa lahat. Isang hiyawan ng pagkabigla at pagkalito ang umalingaw-ngaw. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Sinag. Ito ang simula ng kanyang paghihiganti. Sa likod ng stage, ang malaking screen ay biglang umilaw. Nagbibigay ng tanging pinagmulan ng liwanag sa buong silid. Nagsimulang umandar ang video. Ang unang imahe ay ang villa sa Batangas, ang dagat sa likuran. Pagkatapos, si Dante kasama si Mahalina. Masaya silang nagtatawanan, naglalambingan. Ang tawa ni Dante ay malinaw na naririnig, kasama ang tawanan ni Mahalina. Isang bulong ng pagkabigla ang bumalot sa buong ballroom. Maraming bisita ang nakakakilala kay Dante Montenegro, ang respetadong abogado. Ngunit sino ang babaeng ito? Ang mga imahe ay nagpalit. Si Dante, nakarga ang batang lalaki. Ang bata, na tumatawag sa kanya ng papa. Ang mukha ni Mahalina ay malinaw na nakikita, nakangiti, tila isang mapagmataas na nanalo. Ang mga bulungan ay naging ingay. Ang iba ay hindi makapaniwala. Ang iba naman ay nagulat. Ang mga mata ay nakapako sa screen at pagkatapos ay bumaling kay Dante na nakaupo pa rin, naninigas sa kanyang upuan. Ang muka ay putlang-putla. Sino yan? Tanong ng isang bisita. Malakas. Ang susunod na eksena ang nagpasabog ng lahat. Ito ay ang video na kinuhanan ni Lino, ang pag-uusap ni Dante sa telepono. Naririnig ang boses ni Dante, nag-iingat, ngunit malinaw. Huwag po kayong mag-alala, Hukom Augusto. Si Sinag ay walang kamalay-malay. Pinapirmahan ko na siya ng lahat ng papeles. Ang Del Sol Estate, magiging atin na. Ang mga salitang yon
ay parang bomba na sumabog sa gitna ng ballroom. Ang ingay ay naging kaguluhan. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang iba ay nagtatalak. Ang mga mata ay ngayon ay nakatingin kay Hukom Augusto Roches na kasalukuyang nakatayo. Ang kanyang mukha ay parang kulay abo. Hindi pa tapos. Sumunod na ipinakita ang mga litrato ng mga dokumento, ang deeds of sale, ang special power of attorney, at ang pekeng lagda ni Sinag. Ang pangalan ng Golden Horizon Holdings na may mga pangalan ng Hukom Augusto Roces at Mahalina Roces bilang mga opisyal. Ang air conditioning ay tila hindi na sapat para palamigin ang tensyon sa silid. Ang bawat tao ay nakikinig. Ang bawat tao ay nakakakita. Sinag, ang dati tahimik at sunod-sunuran na asawa ng abogado. Ngayon, siya ang nagpapatahimik sa lahat sa pamamagitan ng katotohanan. Lumakad si Sinag sa harap ng stage. Ang kanyang pulang gown ay nagpapakinang sa kanya sa ilalim ng ilaw ng projector. Kinuha niya muli ang mikropono. Hindi lang po yan ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, puno ng diin. Ito po si Mahalina Roces, ang anak ng ating Hukom Augusto Roces at ang ikalawang pamilya ng aking asawa, si Dante Montenegro. Naglakad si Mahalina palapit sa Hukom Roces. Ang muka ay namumutla at nagsimulang umiling, tila hindi makapaniwala. Ang Hukom Roces naman ay namumula na sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. At ang batang ito, patuloy ni Sinag, itinuro ang larawan ng bata sa screen. Ang bunga ng kanilang lihim na relasyon. Isang relasyon na binuo habang ninanakawan nila ako at ang aking anak, si Biyaya, ng aming pamana at kinabukasan. Si Dante, sa wakas, ay naglakas loob na tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, hindi sa Hukom o kay Mahalina, kundi kay Sinag. Naglakad ito patungo sa stage. Sinag, anong ginagawa mo? Sigaw ni Dante, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumigil ka! Ngunit hindi natinag si Sinag. Tiningnan niya si Dante ng diretso sa mata. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkadismaya. Ano ang ginagawa ko? Sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay bumalik sa isang malakas na tono. Ginagawa ko ang dapat. Narinig ng sarili nating anak. Si Biyaya. Ang mga salita mo, Dante. Ang anak natin na sinabi mong walang kwenta ang mama niya. Ang anak natin na ipinagkait mo ng paborito niyang laruan para lang ibigay sa anak ng kabit mo. Nagulat ang lahat. Ang paghamak ni Dante sa sarili niyang anak ay mas malalim na sugat kaysa sa pagtataksil sa asawa. Hindi ko lang po ipinaglalaban ang aking sarili. Sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ipinaglalaban ko ang karapatan ng bawat babaeng niloko, dinaya at ninakawan. Ipinaglalaban ko ang kinabukasan ng aking anak. Lumapit si Dante sa stage. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Aabutin na sana niya si Sinag. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, itinapon ni Sinag ang mikropono sa sahig at sa isang mabilis na kilos, ibinagsak niya ang kanyang palad sa pisngi ni Dante. Pak! Ang tunog ng sampal ay umaling-aungaw sa buong ballroom, mas malakas pa sa anumang ingay. Natigilan ang lahat. Si Dante ay napalingon, ang pisngi ay namumula. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa harap ng lahat, ipinapahayag ko, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot, na wala ka ng karapatang tawaging ama si Biyaya. At wala ka ng karapatang hawakan ako. Kukunin ko ang lahat ng kinuha mo sa akin. At hindi ako titigil hanggat hindi ka nagbabayad sa lahat ng kasamaan mo. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang mundo sa paligid ng Hukom, Roces at Dante. Biglang tumayo si Hukom Augusto Roces. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Huliin ninyo siya. Ang babaeng ito ay nanggugulo. Sinasalaulan niya ang aking kaarawan.
arestehin ninyo siya sa kasong panggugulo at paninira ng puri. Sigaw nito, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ipakulong ninyo siya ngayon din. Ang mga security guards ng hotel ay agad na kumilos patungo kay Sinag. Huliin ninyo siya! Ang babaeng ito ay nanggugulo. Sinasalaulan niya ang aking kaarawan. Arestehin ninyo siya sa kasong panggugulo at paninira ng puri. Umalingaw-ngaw ang galit na boses ng Hukom Augusto Rotes sa buong ballroom. Ang mga security guards ng hotel ay agad na kumilos patungo kay Sinag. Ang mga bisita ay nagulantang. Ang iba ay nagtatago. Ang iba ay nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone. Si Dante ay nakatayo pa rin. Ang pisngi ay namumula sa sampal ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi natinag si Sinag. Handa siya nang harapin ang lahat. Ngunit bago pa man siya maabot ng mga gwardya, biglang may humila sa kanyang kamay. Ate, tara na! Ito si Lino. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Narinig ni Sinag ang ingay ng mga sirena ng pulis sa labas. Mabilis na kumilos si Lino. Dito tayo, ate. Hinila niya si Sinag sa isang emergency exit. Mabilis silang lumabas sa likod ng hotel kung saan naghihintay ang sasakyan ni Lino. Hindi pa man sila nakakaalis, dumating na ang mga pulis. Isang mabilis na pagmamaneho ang ginawa ni Lino. Pilit na iniiwasan ang mga pulis. Nang makalayo na sila, huminga ng malalim si Sinag. Salamat, Lino. Nahuli na ba sila? Hindi ko alam, ate. Sagot ni Lino. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada. Pero tiyak na hinahanap ka na nila. Ginamit ng hukom ang kanyang impluensya. Hindi nagtagal. Nakarating sila sa isang maliit na bahay, sa isang liblib na lugar. Dito ka muna magtatago, ate. Sabi ni Lino. Bahay ito ng isang kaibigan ko. Ligtas ka dito pansamantala. Ilang oras ang lumipas. Si Sinag ay nakaupo lang sa sahig. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang lahat ng nangyari ay parang isang masamang panaginip. Ngunit ang sakit at ang galit na nararamdaman niya ay tunay. Kinaumagahan, dinala siya ni Lino sa presinto. Alam niyang kailangan niyang harapin ang mga ito. Ayaw niyang magtago. Ayaw niyang matakot. Sa loob ng interrogation room, nakaupo si Sinag. Ang kanyang mga kamay ay pinagpapawisan. Dumating si Dante, kasama ang kanyang abogado. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Tila ba siya ang biktima? Sinag, panimula ni Dante, ang boses ay malamig. Mayroon akong inaalok sa'yo. Pirmahan mo na lang ang mga papeles ng diborsyo. Ibibigay ko sa'yo ang kaunting halaga para mabuhay kayo ni Biyaya. At sa kondisyon na hindi ka na mag-iingay. Kung hindi, malilintikan ka. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng Hukom Roses. Tinitigan ni Sinag si Dante ng diretso sa mata. Ang kanyang puso ay kumikirot sa sakit at pagkadismaya. Hindi ko pipirmahan ng kahit anong papel mo, Dante. Sabi ni Sinag, matatag ang kanyang boses. At hindi ako tatahimik. Babayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa akin at kay Biyaya. Natawa si Dante ng mapait. Sa tingin mo mananalo ka? Sa tingin mo may laban ka sa Hukom Roses? Wala ka ng pera, Sinag. Wala kang abogado. Wala kang kakampi. Wala ka ng anumang pwedeng ipaglaban. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Lino, kasama ang dalawang lalaki, mga abogado. Mali ka, Dante? Sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Hindi siya nag-iisa. Sino sila? Tanong ni Dante, kumunot ang noo. Kami ang mga abogado ng Hukom Sandoval. Sabi ng isang abogado, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Narinig namin ang nangyari kagabi. Ang inyong kaso ay naging viral sa social media. Maraming tao ang nagagalit sa ginawa ninyo kay Miss Sinag del Sol. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Naging viral? Hindi niya inakala. At bukod pa rito, patuloy ng abogado, mayroon kaming ebidensya na konektado kayo
Sa money laundering at iba pang korupsyon, ang Hukom Roses ay matagal nang nasa ilalim ng aming investigasyon. Money laundering? Gulat na tanong ni Dante. Oo, sabi ni Lino. Lumapit kay Sinag. May nagbigay sa akin ng impormasyon. Isang dating sekretarya ni Kuya Dante na may mga nakatagong ebidensya tungkol sa mga ilegal na transaksyon ninyo ng Hukom Roses. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Lino? Sigaw ni Dante. Ang muka ay namumula. Hindi, kuya, sagot ni Lino. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Pinaglalaban ko lang ang tama. At ang tama ay hindi ka dapat manalo. Tiningnan ni Sinag si Dante. Ang kanyang muka ay puno ng gulat at takot. Ang kanyang kumpiyansa ay naglaho. Gusto niyo pa bang magsalita? Tanong ng abogado. Tinitigan si Dante. O ipoproseso na namin ang kaso? Hindi ito matatapos dito, Sinag. Sigaw ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng banta. Babayaran mo ito. Ngunit hindi na natakot si Sinag. Sa halip, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga salita ni Dante ay hindi na nakakasakit. Ngayon, ang digmaan ay nagsisimula na at hindi siya nag-iisa. Ang loob ng courtroom ay puno ng tensyon. Ang bawat upuan ay may nakaupo. Hindi lang ang mga abogadong sangkot, kundi pati na rin ang mga mamamahayag at publiko na sumusuporta kay Sinag. Ang kaso ay naging usap-usapan sa buong bansa. Si Sinag, na minsan ay isang tahimik na may bahay, ay ngayon ang simbolo ng hustisya para sa maraming inapi. Nakatayo si Sinag sa harap ng hukuman, suot ang isang simple ngunit eleganteng puting baro na sumisimbolo sa kanyang walang bahid na hangarin para sa katotohanan. Sa kanyang tabi, si Lino, na ngayon ay isa ng ganap na abogado, at ang dalawang matatag na abogado mula sa Hukom Sandoval Foundation. Sa kabilang banda, nakaupo si Dante, Mahalina, at ang Hukom Augusto Roses, kasama ang kanilang mga abogado. Ang kanilang mga muka ay puno ng kaba at galit. Nagsimula ang paglilitis. Ipinresenta ng mga abogado ni Sinag ang lahat ng ebidensya. Ang video ni Dante at Mahalina sa Batangas, ang mga litrato ng kanilang ikalawang pamilya, ang mga dokumento ng paglilipat ng Del Sol Estate sa Golden Horizon Holdings, at ang pinakamalakas na ebidensya, ang pinatunayang pekeng lagda ni Sinag. Tinawag din nila si Aling Nita, ang tagapag-alaga ng ina ni Dante, na nagpatunay na walang sakit ang matanda ng mga panahong sinabi ni Dante na nasa probinsya siya. Ang bawat patunay ay parang suntok sa mukha ni Dante at ng Hukom Roses. Nang tawagin si Dante sa witness stand, ang kanyang kumpiyansa ay naglaho. Pilit niyang ipinaliwanag ang mga pangyayari, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng pagkalito at pagsisinungaling. Ang mga abogado ni Sinag ay walang awang binaliktad ang kanyang mga testimonya. Mr. Montenegro, tanong ng abogado ni Sinag, aminin mo na, hindi ba't ginamit mo ang iyong posisyon bilang abogado upang dayain ang iyong sariling asawa at nakawin ang kanyang mana para sa iyong sariling kapakinabangan, kasama ang Hukom Roses? Nag-aalangan si Dante. Tumingin siya kay Hukom Roses na nagbabanta ang tingin. Pagkatapos, bumaling siya kay Mahalina na nagmamakaawa ang tingin. Hindi! Sigaw ni Dante. Hindi ko yan gagawin. Si Hukom Roses ang nagsabi sa akin na gawin niyan. Pinilit niya ako. Binantaan niya ako na sisirain niya ang aking karera. Nagulantang ang lahat. Ang akusasyon ni Dante ay tumama ng malakas kay Hukom Roses. Kasiraan ng ulo. Sigaw ni Hukom Roses tumayo. Nagsisinungaling siya. Siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Siya ang nagplano. Ako ay biktima rin ng kanyang panlilinlang. Nagpalitan ng akusasyon ng magkasabwat. Ang bawat isa ay pilit na inilalayo ang sarili sa kasalanan. Ang kanilang dating fasad ng pagiging makapangyarihan at tapat ay gumuho sa harap ng lahat.
Ang galit at kasakiman ang nagtulak sa kanila upang maging mga ahas na nagkakagatan. Nang tawagin si Sinag sa witness stand, ang buong courtroom ay natahimik. Miss Del Sol, tanong ng abogado, sabihin ninyo sa korte, paano kayo naapektuhan ng mga ginawa ng inyong asawa at ng Hukom Rotes? Huminga ng malalim si Sinag. Tiningnan niya si Dante, Mahalina, at Hukom Roches na ngayon ay mga desperadong tao na. Ang aking puso ay durog, simula ni Sinag. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Ang aking tiwala ay nawasak. Ang pamilya ko ay nawala. Ngunit higit sa lahat, ang kinabukasan ng aking anak, si Biyaya, ay nasa panganib. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa maliit na lipstick mark hanggang sa lihim na biyahe, ang pagtuklas sa ikalawang pamilya, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagnanakaw ng kanyang mana. Ikinuwento niya ang kanyang sakit, ang kanyang takot, at ang kanyang pag-asa. Ang isang ina po ay gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Sabi ni Sinag, ang kanyang mga mata ay lumuluha. At ipinaglalaban ko po ngayon ang lahat hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya, para sa lahat ng kababaihan na naging biktima ng panlilinlang at kasakiman. Ang hinihingi ko po ay hustisya, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagpapanumbalik ng tama at totoo. Natahimik ang buong courtroom. Maraming mata ang lumuluha nakikiramay kay Sinag. Pagkatapos ng ilang oras ng paglilitis, dumating ang hatol. Ang Hukom Roces at Dante Montenegro ay ninalaman na guilty sa lahat ng kaso ng pandaraya, pagnanakaw at korupsyon. Ang kanilang mga lisensya sa pag-abogado at pagiging hukom ay binawi. Sila ay haharap sa matinding kaparusahan at matagal na pagkakakulong. Si Mahalina Roces, bilang kasabwat, ay nahaharap din sa mga kaso. Ang Del Sol Estate ay ibinalik sa pangalan ni Sinag. Ang lahat ng pera na kinuha ni Dante sa kanilang joint account ay ibinalik. Kasama ang danyos perwisyo. Nang marinig ang hatol, nanlambot si Dante. Napaupo siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalan. Si Mahalina ay umiiyak at ang Hukom Roces ay namumula pa rin sa galit. Ngunit wala na itong magagawa. Nang isabit ang posas kay Dante, tumayo siya. Naglakad siya papalabas ng courtroom kasama ang mga gwardya. Bago pa man siya lumabas, lumingon siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa, pagsisisi at kawalan. Ngunit hindi na siya ang dating Sinag. Tinalikuran niya si Dante. Hindi na siya lilingon pa. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula nang bumagsak ang maskara ng Hukom Augusto Roces at ni Dante Montenegro. 1 taon mula nang magwagi ang katotohanan sa korte. 1 taon mula nang talikuran ni Sinag ang kanyang nakaraan, ang sakit at ang mga alaala ng Villa Esmeralda. Ang Villa Esmeralda ay nabenta na. Hindi na ito ang kanyang tahanan. Ang bawat sulok nito ay puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Sa halip na balikan ang nakaraang puno ng pighati, pinili ni Sinag ang isang bagong simula. Pinili niya ang probinsya ng pag-asa. Ang lugar kung saan nagsimula ang kasinungalingan ni Dante ay ngayon ang magiging lugar ng kanyang muling pagkabuhay. Ang Del Sol Estate, ang lupang mana niya, ay muling nasa kanyang pangalan. Ngunit sa halip na ibenta, ginawa niya itong isang organic farm at resort. Isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring makahanap ng kapayapaan tulad ng kanyang natuklasan. Isang umaga, habang naglalakad si Sinag sa dalampasigan ng probinsya ng Pag-asa, kasama si Biyaya, ang araw ay sumisikat, nagbibigay ng gintong kulay sa mga alon. Si Biyaya, ngayon ay 5 taong gulang na, ay masayang nagtatakbuhan, hinahabol ang mga alon. Ang tawa niya ay malinaw at maligaya. Isang tunog na nagpaparamdam kay Sinag ng tunay na kaligayahan. "Mama, tingnan mo, nakahuli ako ng kabibi." Sigaw ni Biyaya,
Ipinapakita ang isang maliit na kabibi. Ngumiti si Sinag. Wow, ang galing naman ng anak ko. Ang kanyang buhay ay payapa na. Ang sakit ay naglaho na, napalitan ng isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang puso ay gumaling na, bagaman may mga peklat pa rin. Ngunit ang mga peklat na yon ay paalala ng kanyang lakas, ng kanyang pagbangon. Ate Sinag. Lumingon si Sinag. Ito si Lino. Nakangiti. Dala ang kanyang briefcase. Ngayon, si Lino ay isa ng respetadong abogado na nakabase na sa Maynila. Ngunit madalas siyang dumadalaw sa probinsya ng Pag-asa. Lino, ang aga mo yata. Bati ni Sinag. Siyempre naman ate, may magandang balita ako. Sabi ni Lino. Nakipag-ugnayan ng isang malaking hotel chain. Gusto nilang makipag-partner sa atin para sa farm resort. Malaki ang potensyal, ate. Ang galing mo talaga. Napangiti si Sinag. Ang kanyang negosyo ay umuunlad. Ang kanyang mga pangarap ay unti-unting natutupad. Pero hindi lang yan ang balita ko. Sabi ni Lino. May bahid ng hiya sa kanyang boses. Ano yon? Tanong ni Sinag. Nag-aalangan si Lino. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Sinag. Puno ng pagmamahal. Isang pagmamahal na matagal na niyang naramdaman, ngunit hindi niya ipinapahayag. Ate, Sinag, panimula ni Lino, ang kanyang boses ay mahina. Gusto ko lang malaman mo, nandito lang ako. Laging nandito para sa'yo at kay Biyaya. Tiningnan ni Sinag si Lino. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Si Lino ang kanyang bato, ang kanyang suporta. Siya ang taong nagbigay sa kanya ng lakas nang wala siyang mahanap. Kung mayroon mang tao na karapat-dapat sa kanyang tiwala, ito ay si Lino. Ngumiti si Sinag. Alam ko, Lino, maraming salamat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ang sandali ay puno ng hindi nabigkas na salita, ng mga damdaming lumulutang sa hangin. Hindi ito ang oras para sa romansa. Hindi pa. Ngunit ang binhi ay naitanim na. Ang pag-asa ay naroroon. Habang naglalakad sila pabalik sa resort, pinagmamasdan ni Sinag ang kanyang paligid. Ang malawak na lupain, ang sariwang hangin, ang masayang tawa ni Biyaya, ang pagkakaibigan ni Lino. Ang lahat ng ito ay resulta ng kanyang pagbangon. Sabi nila, ang buhay daw ay parang dagat. Bulong ni Sinag sa sarili habang tinititigan ang mga alon. May mga bagyo, may mga pagsubok. Ngunit pagkatapos ng bagyo, laging may bagong umaga. At ang umagang iyon ay mas maliwanag, mas maganda, at mas puno ng pag-asa. Hindi na siya ang dating Sinag na takot, nalilito, at durog ang puso. Siya ay si Sinag del Sol, ang tia ng araw. Ang babaeng bumangon mula sa abo at natagpuan ang kanyang sariling lakas at liwanag. Ang kwentong ito ni Sinag ay isang paalala na ang pagtataksil at panloloko ay maaaring dumurog sa ating puso, ngunit hindi nito kayang durugin ang ating espiritu. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nakikita sa kanyang pagiging biktima, kundi sa kanyang tapang na bumangon, lumaban para sa katotohanan, at muling buuin ang kanyang buhay. Ang hustisya ay hindi laging madali, ngunit sa huli, ang sinag ng katotohanan ay laging mananaig at magdadala ng bagong pag-asa at kapayapaan. Ang tunay na pagmamahal sa sarili at sa anak ang pinakamalakas na baluti laban sa lahat ng kasamaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Sinag mula sa kanyang pagkalugmok hanggang sa kanyang pagbangon. Sana po ay nakakuha kayo ng aral at inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Ano po ang aral na tumatak sa inyong puso? Ibahagi po ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda
at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.